So patuloy po ang unti-unting paglakas ng bagyong Aghon habang yan po ay mabagal na kumikilos dyan sa may Quezon. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tutor. So patuloy po ang unti-unting paglakas ng bagyong Aghon. Yan po ay nabigyan na rin ng international name ng Japan Meteorological Agency. Ito po ay binigyan ng international name na Iwinyar na nagmula sa Micronesia na ang ibig sabihin ay pangalan ng isang storm god. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang bagyong Aghon po na may international name na Iwinyar ay may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 75 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 125 km per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa, dyan pa rin po sa may Quezon at medyo mabagal na kumikilos sa 10 km per hour pahilagang kanluran. Sa kasalukuyan po, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa dito po sa malaking bahagi ng Quezon. Kasama na po dyan ang Pulilio Islands. Nakataas din po ang signal number 2 dito sa area ng Laguna, ilang bahagi ng Rizal at ilang bahagi ng Batangas. Samantalang nakataas pa rin ang signal number 1 dito po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, kasama na po dyan ang Oriental Mindoro, ang natitirang bahagi ng Batangas at Cavite. Nakataas din ang signal number 1 dito sa Metro Manila, Rizal, kasama na po dyan ang Pampanga, Bulacan, ilang bahagi ng Nueva Ecija, malaking bahagi ng Aurora, kasama na po dyan ang Quirino at itong eastern side ng Isabela. Para naman sa pag-ulan ngayong araw hanggang mamaya, silipin naman natin itong pagtaya na nagmula sa Weather Manila. Ito pong mga color black, yan po yung mga up to 200 mm na pag-ulan. So heavy to intense po yan hanggang torrential. Ito naman pong color red, yan po yung ating up to 100 mm na pag-ulan. So moderate to heavy at kung minsan intense na mga pag-ulan po yan. Ito namang mga color yellow, yan po yung ating mga moderate rains. So base dito, may mga pag-ulan pa rin po tayo dito sa ilang parts ng Bicol. Yung taas na bahagi po nito, yan po ang area ng Camsur at Cam Norte. Yung konsentrasyon naman ng ating malalakas sa pag-ulan ay nandito pa rin sa area ng Quezon, kasama na po dyan ng Rizal, maging dito sa ilang parts ng Aurora. May mga malawakang pag-ulan pa rin tayong inaasahan dito po sa ilang bahagi ng Mindoro. Ayon naman sa Pag-asa, magpapatuloy yung up to 200 mm na pag-ulan dyan po sa may area ng Quezon. Wala 100 hanggang 200 mm sa pag-ulan naman. Ang ating aasahan pa rin dito po sa area ng Aurora, Bulacan, Rizal, Laguna, kasama na po dyan ang Metro Manila at Camarines Norte. 50 hanggang 100 mm sa pag-ulan naman ang ating aasahan dito po sa eastern portion ng Isabela, kasama na po dyan ang Nueva Ecija, natitirang bahagi ng Bulacan, maging dito sa eastern portion ng Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Romblon, Burias Islands, western portion ng Camarines Sur, kasama na po dyan ang Cuyo Islands, Aklan at Antique. Bukas, significantly mababawasan po yung ating pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon habang nandito na po sa dagat itong ating binabantayang bagyong Aghon. Pero posible pa rin po ay mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa eastern section ng Isabela, ilagang bahagi ng Aurora at Pulilio Islands. Ngayon, balikan natin itong official track ng Pag-asa para sa bagyong Aghon. Mabagal ngang kumikilos ang bagyong Aghon sa kasalukuyan dyan po sa may Quezon as a tropical storm. Base dito, mapapanatili niya ang tropical storm category hanggang sa makalabas po yan dito sa may Philippine Sea na kung saan posible pa yang mas lumakas at umabot sa severe tropical storm. Yan po ay ngayong magdamag hanggang bukas. Tuloy na po yung kikilos pa northeast mula Monday hanggang Tuesday habang unti-unting lumalayo sa ating landmass o kalupaan. Again, ito pong bilog na kulay orange, yan po yung ating at least tropical storm winds. Yan po yung malalakas na hangin na malapit sa gitna ng bagyo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng pabugso-bugsong hangin na nagmumula sa bagyong Aghon. Ito madalas nating naririnig na nakakatulong sa pagpahina ng bagyo at pagharang ng bagyo ang mga kabundukan. Pero ang hindi natin alam, minsan nakakatulong din po yan sa pagbuo ng mga kaulapan at nakakadagdag sa mga pag-ulan. Sa kasalukuyan nga ay nandito sa Quezon, yung ating bagyo. Kapag umakyat pa yan ng bahagya at humila ng hangin, yung ating hangin po ay tatama dito sa mga kabundukan ng Sierra Madre na kung saan magkakaroon tayo ng tinatawag na orographic lifting. Dahil sa slope ng bundok, kapag tumama po dyan yung hangin, mas na-enhance o mas nakakabuo tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan. At kapag marami po tayong mga tubig ulan sa mga kabundukan, saan po pupunta yan? Siyempre sa mga low-lying areas kagaya ng Metro Manila. Kaya mag-ingat po tayo sa mga posibleng flash floods at landslides dulot ng mga pagulan nitong bagyong Aghon. Mamaya tabayan na pumuli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.